At bago tawagin si Pastor Ed, awitin natin awit na I Feel the Pull. Hallelujah. Hallelujah. At night I lay in bed and I began to cry, and my mind despaired to know exactly why. I can't explain with tongue or pen the spirit growing deep within. It must be God here in my soul, 'cause I feel the pull. I feel the pull. Hallelujah. I feel the pull. I hear the pull, and I know His Spirit moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull, and I want to hear the word when it's light and praise. He was drawing me to give a higher praise. There's a deep call to the deep, like the great magnet pulling me. I know for sure that I've reached the goal, 'cause I feel the pull. Hallelujah. I feel the pull. I hear the pull, and I know His Spirit moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. For the last time, hallelujah, sa chorus. Glory, Pastor Ed. I feel the pull. Glory to God.
God, sa walang pagtatagal, tayo po'y manatiling nakatayo at basahin natin ang chapter 7 ng Book of Revelation. And after these things, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to heart the earth and the sea, saying, Heart not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servant of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Judah were sealed 12,000, of the tribe of Reuben were sealed 12,000, of the tribe of Gad were sealed 12,000, and of the tribe of Asher were sealed 12,000. Of the tribe of Naphtali were sealed 12,000. Of the tribe of Manasseh were sealed 12,000. Of the tribe of Simeon were sealed 12,000. Of the tribe of Levi were sealed 12,000. Of the tribe of Issachar were sealed 12,000. Of the tribe of Zebulun were sealed 12,000, and of the tribe of Joseph were sealed 12,000. Of the tribe of Benjamin were sealed 12,000. After this, and I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and peoples and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne, and about the elders of the 4 beasts, and fell before the throne on their face, and worshipped God, saying, Amen, blessing and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honor, and power, and might, be unto our God forever and ever. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? And whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters. And God shall wipe away all tears from their eyes. Isa pa, okay, na scripture ang ating basahin. Tignan natin yung Leviticus 23. Sige Brad, dyan na lang. Brother Ryan, Leviticus 23. Simula sa kahit sa verse 1. Okay. Leviticus 23. Okay. Simulan natin dito sa verse 4. Sa verse 4. These are the feasts of the Lord, even holy convocation which ye shall proclaim in their season. In the 14th day of the first month, at even is the Lord's Passover.
And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread. Unto the Lord 7 days you must eat unleavened bread. And in the first day you shall have an holy convocation. You shall do no servile work therein. But ye shall offer an offering made by fire unto the Lord 7 days. In the 7th day is an holy convocation. Ye shall do no servile work therein. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest. And he shall wave the sheaf before the Lord, to be accepted for you on the morrow after the Sabbath. The priest shall wave it, and ye shall offer that day. When you wave the sheep and he lamb without blemish of the first year, for a burnt offering unto the Lord. And the meat offering thereof shall be 2 deals of the fine flour mingled with oil, an offering made by fire unto the Lord for a sweet savor, and the drink offering thereof shall be of wine, the 4th part of it. Okay? Then, laktaw natin dito sa diretso na tayo sa 15. And ye shall count unto you for the morrow after the Sabbath, from the day that you bought the sheep of the wave offering, 7 Sabbaths shall ye complete. Even unto the morrow after the 7th Sabbath shall ye number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord. Ye shall bring out of your habitation 2 loaves of 2 deals. They shall be of fine flour. They shall be taken with leaven, and they are the first fruit unto the Lord. And ye shall offer with the bread 7 lambs without blemish, and of the first year, and 1 young bullock, and 2 rams. They shall be for a burnt offering unto the Lord. With their meat offering and their drink offerings, even an offering made by fire of sweet savor unto the Lord. Then you shall sacrifice 1 kid of the goats of a sin offering, and 2 lambs of the first year for the sacrifice of peace offering. Okay. And the priest shall wave them with the bread of the first fruit for a wave offering before the Lord. With the 2 lambs, they shall be holy to the Lord for the priest. 21. Okay. 21. And when ye reap, and when ye shall proclaim the selfsame day, that they may be an holy convocation unto you, you shall do no servile work therein. It shall be an statute forever in your dwelling throughout all your generations. And when you reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the commerce of thy field. Then thou reapest, neither shalt thou gather any gleaning of thy harvest. Thou shalt leave them unto the poor and the stranger. I am the Lord your God. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, in the 7th month, in the first day of the month, shall you have a Sabbath, a memorial blowing of trumpets, an holy convocation. You shall do no servile work therein, but you shall offer an offering made by fire unto the Lord. And also unto the 10th day of the 7th month there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you, and you shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. And you shall do no work in the same day, for it is a day of atonement, to make an atonement for you before the Lord your God. For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people.
And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people. And ye shall do no manner of work. It shall be a statute forever throughout your generation in all your dwellings. Okay? And it shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month. At even, from even unto even, shall you celebrate your Sabbath. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, The 15th day of the 7th month shall be the feast of the tabernacles for 7 days unto the Lord. So, ang Diyos po magpala sa mga salitang ito. Tayo yumuko. Let's bow our heads. Dakila at mapagpalang Diyos, pagpalain mo po at basbasan ang mga subject na ito na aming pag-uusapan, at mangusap ka at gamitin mo ang iyong alipin, at ikaw ang magbigay ng kalakasan sa bawat isang naririto. Salamat sa iyo, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Nais kong ating bigyan diin at pansin itong tinatawag na verse. Okay, itong talata na ito na makita natin sa 28 or 27. Also on the 10th day of the 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you. And ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. Nice kong bigyan din itong tinatawag na anim na tinatawag na festival, itong tinatawag na Feast of Atonement. Okay? At malinaw nating na intindihan yung Feast of the Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of the First Fruit, hanggang Feast of the Weeks or Pentecost, Feast of the Trumpets. Then, ito pong tinatawag na Feast of Atonement ay ito yung tinatawag na panahon na i-afflict nila ang kanilang souls. At merong sinabi, every soul, sabing ganon, for whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people. So ito po, mga kapatid, na talata ay pertain sa Israel. At ipinag-utos ng Panginoon sa kanilang celebration na ito ay day of affliction, ito ay day of atonement, ito ay day of mourning. And whatsoever soul, sabing ganon, that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among the people. Ibig sabihin, hindi siya nakikiisa. Diba? Hindi siya nakikibahagi sa kadalamhatian. Hindi siya nakikiramay sa tinatawag na kalumbayan. Dahil ito'y isang selebrasyon ng mga Hudyo. Ito'y tinawag na Feast of Atonement. Amen? Bawal ang magsaya sa panahon na yan. Diba? Bawal ang mag-celebrate ng mga birthday o anumang okasyon sa time na yan. Dahil ang celebration dyan, na major celebration, ay tinatawag na affliction, day of affliction, day of mourning. Yan po ay magaganap sa time ng tinatawag na Feast of the Trumpets. And after ng Feast of the Trumpets, na celebration ng mga Hudyo, ito'y Day of Atonement. Ito'y pag-recognize ng tinatawag na sala. Ito'y pag-recognize ng tinatawag na kadalamhatian, ng sorrow, ng tinatawag na repentance ng bayan. Amen. Patungkol sa kanyang salita. Okay, at makita natin sa ating paksa, sa ating mga pag-aaral, tinawag ni Barbanam ang panahon na to na Feast of Atonement. Yung panahon na yan ng tinatawag na mga Jews. Now, here is the calling out time. At the sixth seal, when it opened,
the persecution struck the Jews in the literal standpoint. And here comes the persecution to the church in the ecclesiastical standpoint. Because the bride is already cold. The Sabbath are over and ready for the Jews to be called. Where to? The Feast of Atonement. Oh, church, don't you see that? Called to the Feast of the Atonement. What? To recognize the atonement. Not no more chickens and geese. And what they've been doing, the Lamb of God slain from the foundation of the world, Israel is going to know that. Because hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa time natin ngayon, mga kapatid, ay hindi pa nare-recognize ang Israel, si Kristo na kanilang Savior. Hindi pa nila nire-recognize si Kristo na kanilang Panginoon. Diba? They recognize Him as a prophet or a good leader. Pero hindi nila ni-recognize si Christ na kanilang Savior maging sa panahon na to. Okay? Pero merong tinatawag na celebration, mga kapatid, na tinawag na Feast of Atonement, ay sa celebration na to ay marirecognize nila yung tinatawag na sakripisyo. Marirecognize nila kung sino yung lamb, kung sino yung sacrifice. Diba? Kung sino yung nabayubay sa krus. Kung sino yung tinatawag na Savior at kinsman redeemer nila sa kanilang tinatawag na kaligtasan. Dito'y marirecognize nila si Kristo as their Savior. Kagaya na eksena sa time ni Joseph, na Joseph meeting his brethren. Alam niyo naman na nangyari, di ba? Binenta si Joseph. Tapos kumuha ng dugo ng kambing, ibinuo sa damit ni Joseph, binigay sa kanyang ama. At sinabi, ang pinakamamahal mong anak, patay na. Hindi namin namalayan, nawalay siya sa amin, kaya siya'y namatay. Umagulgol, mga kapatid, si Jacob. Pero si Joseph, mga kapatid, ay kanilang binenta sa Egypt. Ama? At maraming pinagdaan ng pagsubok sa buhay si Joseph. Hanggang sa si Joseph ay umupo sa kanan ni Pharaoh sa pamamagitan ng dreams and vision na ininterpret ni Joseph. Tama? Amen? Merong mga tinatawag na mga taong walang makapagpaliwanag ng dreams. Diba? Na naginip ang hari, sabi niya, nakakita ako ng tinatawag na 7 matatabang guya na nagsisikain at malulusog. Pagkatapos no, nakakita ako ng 7 mga mapapayat na guya na wala nang makain at nangangayayat na lahat. Kaya kung sino mang pantas na makapagpaliwanag sa akin ng pangitain, ay gagantimpalaan ko. Tinawag na po ang lahat ng mga pantas, lahat ng tinatawag na mga wise men, lahat ng mga prophet sa lupain, wala makapagpaliwanag. Pero merong isang tinatawag na jailer, nagsabi sa hari, meron akong naalala na isang tinatawag na Hebreo na nakapagpapaaninaw ng mga pangitain at panaginip. Diba? Kasi sa jail may inulaan si Joseph. Nakita niya sa pangitain, diba, yung tinatawag na wine maker at saka bread maker. Diba? Yung isa ay bibitayin, yung isa ay uupo. Yung isa ay kukup-kupin ng hari, diba? At aampunin ng hari. So, yan po ay naganap. Kumalat ang balita. Kaya si Joseph na lift up sa pamamagitan ng vision and dreams. Kaya tinawag siya ng hari, Joseph, ano ba ang masasabi mo sa panaginip na ito? Pero yung rest ng mga prophet, sabi niya, mahal na hari, ikaw lang nakakaalam niyan. Paano mo naman sa amin itatanong, ikaw lang ang nanaginip. At wala namang kaming kamalayan sa iyong panaginip. Sabi ng hari, kaya nga ako kayo pinatawag upang ipaaninaw ninyo ang aking mga pangitain o panaginip. Pero si Joseph, mga kapatid, ay humiling ng ilang sandali. Sabi niya, ako'y makikipag-ugnayan sa Diyos. Mahal na hari. Kapag may mensahe ang Diyos sa akin, ako'y babalik at sasabihin ko sa inyo. Then, ang Panginoon nangusap kay Joseph sa dream. Di ba? Ang 7 matatabang guya ay 7 taon na kasaganaan sa lupain. Di ba? Aani ng tinatawag na grabing, tinatawag na fruit, di ba? Ng harvest, ang bayan ng Egypt.
At ang 7 taon naman na mamapayat na mga baka ay 7 taon na tagtuyot at taggutom. Diba? Na mangyayari sa buong lupain, sa mundo. Worldwide, famine. So, naapektuhan ng mga Israel. Lahat ng bansa, umaakyat sa Egypt, humihingi ng tinatawag na trigo at pagkain. Sabi ni Joseph, 7 taon nakasaganaan, mag-stored kayo ng food. Can you say amen? Kaya nagpagawa si Joseph ng tinatawag na mga, mini pyramid. Di ba? In-store doon ang mga wheat. Kaya hindi nasira for 7 years. Hindi na bulok. Di ba? Doon sa tinatawag na pyramid, in-stored. Kaya sa loob ng tinatawag na 7 taong kasaganaan, sobra-sobrang mga ani, sobra-sobrang harvest. Di ba? Pero alam na ng tinatawag na Egypt ang mangyayari after 7 years ay 7 years drought and famine and pestilences. Ang buong mundo walang alam. Di ba? Wala silang kamalayan na magkakaroon ng tinatawag na kapigatian at kagutom. Wala silang nalalaman na tinatawag na magkakaroon ng tinatawag na kahirapan, na magkakaroon ng 7 plague. Di ba? 7 vials. Di ba? 7 trumpets. Walang alam ang mundo. Can you say amen? Pero ang children of Israel, alam nila may 7 trumpets para sa kanila. May great awakening na mangyayari sa kanila. Pero ang rest of the world, wala. Alam nila, political, lang yan, problem. Lang yan, global warming. Crisis lang yan ng tinatawag ng mga leadership. Hindi nila alam, nagaganap ang 7 pakakak. Sa children of Israel, nag-prepare ang mga sambahayan ni Joseph. Hanggang dumating ang time, nakita niya ang kanyang mga kapatid na kasamang pumipila. Pumipila, mga kapatid, doon sa tinatawag na bigas. Pumipila sa trigo. So, na-recognize niya yung kanyang mga kapatid, naawa siya. Di ba? At alam niya na nangyari doon, di ba? Doon sa istorya na yon. At sabi niya doon sa kanyang mga katiwala, bigyan niyo ng marami yung mga magkakapatid na yan. Diba? Kaya tuwan-tuwa yung magkakapatid ba? Grabe, talagang tayo, sinuswerte tayo sa araw na ito. Can you say amen? Pero para sila bumalik pa, sinabi ni Joseph, yung isang bunsong kapatid, lagyan nyo ng tinatawag na golden cup dun sa kanyang tinatawag na bayong. Okay? At pagdating doon sa dulo, i-check upin nyo lahat ng mga tinatawag na mga bagahe. At kung may makita kayong unusual, ay pigilin ninyo. Can you say amen? Ano po nangyari mga kapatid? Pagdating doon, binitbit na nila. Pangalawang balik na yon, nakauwi. Tuwan-tuwa yung kanilang ama. O ano ba, meron kasi ron isang nagmagandang loob sa amin. Dinamihan ang ating rasyon. Naubos na naman. Bumalik kayo uli ron, mga anak. At kayo pumila uli. Pagbalik, sabi ni Joseph, yun nga, lagyan ng tinatawag na cup. Di ba yun ang istorya? At nung makita yung isang kapatid, bakit sa kabila ng kabutihan na ginawa ni Joseph, nagbitbit pa kayo ng tinatawag na golden cup? Naku, hindi po. Wala po kaming alam sa mga bagay na yan. Bakit naman namin gagawin? Napakabait ni Joseph. Okay, dito na kayo magpaliwanag kay Joseph. Okay, kaya pinulong yung magkakapatid. Bakit nyo nagawa sa akin yan? Diba? Hindi pa nila nare-recognize si Joseph sa time na yon. Tama? Okay, so gusto kong dalhin nyo ang isang kapatid ko, kinamusta niya, diba? Si Benjamin. Naku, hindi po pwede yun na ipadala ng aming ama. Yun po ay spoiled kay Jacob. Hindi niya papayagan yun na ipadala dito. Hindi kayo makakaalis. Kapalit nito yung sarong ito na ninakaw nyo, kinakailangan, ibalik nyo dito yung inyong kapatid. Bumalik uli, yung mga magkakapatid doon. Dala si Joseph. Wala magagawa eh. Then, ang ginawa ni Joseph, iniwan niya ang kanyang bride. Sabi niya, Han, mag-stay ka muna dito sa heaven for 3.5 years. Diba? Wala muna tayong communication for 3.5 years. Mag-enjoy ka doon sa tinatawag na glory. Diba? At ako muna ay bababa at aking kakausapin ang aking mga kapatid. Can you say amen? So, may senaryo po. Diba? Isa sa tinatawag na senaryo, doon sa tinatawag na blood moon,
meron ding magaganap na eclipse. Tingnan natin. Diba? Meron ding isa sa senaryo na tinatawag na eclipse. Nandiyan ba, Brother Ryan? Baka maunahan mo ko. Dito naman, walang projector, ay hindi ko maipapakita rito. Yung alignment ng planet ay yung tinatawag na lunar eclipse na 4 blood moons. Merong isang tinatawag na festival sa drawing. Yan. Yun tinatawag na patayo na drawing, Brother Ryan. Merong Passover, April 2014. Lunar eclipse, blood moon. And then Sukkot, October 8, 2014. In between, meron namang Feast of the Trumpets. September 25, 2014. Okay? Then, magkakaroon ng tinatawag na solar eclipse. Yan, tama, sakto. Merong solar eclipse, Adar 29, Nisan 1. Yan ay magaganap ng March 20, 2015. Okay? Then, sa pagitan ng tinatawag na Sukkot at ng tinatawag na Passover, merong tinatawag na solar eclipse. April 4, 2015 ay magaganap yung tinatawag na Passover again, lunar eclipse sa April 2015. At sa pagitan ng tinatawag na dalawang tinatawag na lunar eclipse, may magaganap na Feast of the Trumpets, September 13, 2015. Okay? Sa pagitan ng Feast of the Trumpet tsaka yung Sukkot o Feast of the Tabernacles, tama ba yun? Diba yung Sukkot na yon? Ay merong tinatawag na Yom Kippur. Diba? At nakapaloob din dyan, yung sa pagitan niyan, yung tinatawag na Feast of Atonement. Okay? Ang Feast of Atonement, ito ang time na magi-start na si Joseph magpapakilala sa kanyang brethren. Diba? Kaya, kung ito ay mangyayari, merong another solar eclipse, dalawang solar eclipse. Diba? Itong last ay partial solar eclipse. Yung isa ay yung tinatawag na full solar eclipse. Yung March 20 and 2015. Kaya merong another eclipse dito sa Feast of the Trumpets. Ito na kaya yung tinatawag na ang Panginoon ay magpapakilala sa kanila? Dahil after ng Feast of the Trumpets, merong tinatawag na Feast of Atonement. Ang Feast of Atonement, di ba, ay kaganapan na ang tinatawag na mga Hudyo ay marirecognize nila ang tinatawag na kanilang kasalanan at ang kanilang Redeemer at ang kanilang Savior ay kanilang marirecognize. Ang Paschal Lamb, ang real Paschal Lamb. Kasi sila'y mag-aalay ng tinatawag na korderong ng literal na guya. Diba? Na baka na kanilang isasakripisyo. Pero pagdating ng dalawang propetang ito, marirecognize nila na ang kordero pala ay si Kristo. Kagaya din kay Joseph meeting his brethren na nagpakilala siya, di ba? Sinabi ni Joseph sa kanya, mga kapatid, bakit naman nyo ginawa sa akin? Yun. Ako ay inyong binenta. Ako inihulog nyo sa balon. Sinabi niya sa aking ama na ako'y patay na. Di ba? Pinakita niya ang kanyang mga sugat at latay sa kanyang mga kapatid. Ito ang natamo ko. Diba? Ito ang mga latay at sugat na aking nakamit sa sambahayan ng aking ama. Magpapakilala siya, I am Joseph, I am Christ, I am the Son of David. Iiyak ang mga magkakapatid lahat. Oh my Lord and my God, ba't namin sa iyo nagawa yan? Diba?
Grabing iyakan yon. Yun na yung Feast of Atonement. Mare-recognize nila yung mensahe sa kanilang time. Diba? At i-comfort sila doon ni Christ. Ama, mga kapatid, i-comfort sila. Niloob ng Diyos na yan ay mangyari dahil kung hindi nyo ako binenta, kung hindi nyo ako tinakwil, hindi ko kayo masasagip sa panahon na ito ng kahirapan. Can you say amen? Kaya grabe pong iyakan yon. Kaya ang bawat kaluluwa sa sambahayan ni Israel na hindi i-apply ang kanilang sarili ay hindi po mariredeem, hindi makakasama sa 144,000. Kaya i-apply nila ang kanilang sarili. Magsasuffer sila. Kaya ang Israel sa time na yan ay mamamartir. Diba? Magaganap yung tinatawag na martir ng 144,000. Diba? Hindi natin alam kung itong September 20, 2015 na i-start. Diba? Nang tinatawag na paglitaw ng 2 propeta. Can you say amen? At paglitaw ng 2 propeta, bago lumitaw ang 2 propeta, may another Passover sa taas na April 4 and 2015. Diba? At sa pagitan ng April at September, merong tinatawag na July and August na ang celebration nila ay Tis Eve. Ang Tis Eve, mga kapatid, ay isang celebration ng tinatawag na wailing and mourning. Puro iyakan na selebrasyon. Paano naman, Pastor, naging celebration nyo? Iyakan. Kasi may isang kapistahan sila, mga kapatid, na ang tanging gagawin nila, umiyak, humagulgul, umiyak ng umiyak, sakta ng kanilang mga sarili, hampasin. Pero yun po ay merong literal na kaganapan na sa time na yan, sila sasaktan. Sila ipe-persecute. Di ba? Sila huntingin ng tinatawag na 666. Diba? Sila'y tinatawag na kukubkubin ng kanilang templo. Okay, kagaya ng tinatawag na reference na kagaya na nangyari sa panahon ni Nebuchadnezzar. Ano pong nangyari sa time ni Nebuchadnezzar? Kinubkob ang templo sa time na yan. Panahon na yan ay merong tinatawag na dalawang kaganapan na naganap sa time ni Nebuchadnezzar. Kinubkob ang templo at pinagpapatay sila. So sumunod, sa panahon naman ni Titus, ganun din ang nangyari. Kinubkob din ang templo at pinagpapatay sila sa pangalawang ulit. Kaya ang Hudyo ay nagkaroon ng selebrasyon na kung tawagin ay Tis Eve. At ang Tis Eve ay isang paggunita na sila ay dumanas ng kapaitan sa mga nasyon. Dumanas sila ng kahirapan sa kamay ng tinatawag na mga Antikristo. Kaya sabi rito, yun tinatawag na time din na si Moses ay umakyat sa bundok. Tama? Iniwan niya ang bayan. Pagbaba niya, dinatna niya, ang mga Israelita nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Moses, bakit 40 days lang ako nawala? Ay naggawa na kayo ng inyong mga Diyos-Diyosan. Mahirap na, Moses. Kailangan meron din kaming Diyos na sinasamba. Mag-4 na pong araw na nawala ka. Kaya kami gumawa ng mga Diyos-Diyosan sa aming mga pilak at ginto para kami naman ay maging religious. So, yun ang time, mga kapatid, na nagalit si Moses. Okay? At pinarusahan niya ang bayan. Umakyat siya uli. Tammuz 17 yun. Also, on Ab 9, Hebrew spies returned from spying out of the land of Canaan and brought an evil report. Mga kapatid, yung pong tinatawag na mga yung August na yan, yung sinasabi niya August na 2015, okay, ay puro kakabiguan. Yan ay tinatawag na kapistahan ng Israel na puro kabiguan, puro evil report. Diba?
Dumating yung 10 spies at nagsabing, wag na nating kubkubin ang promised land. Mabibigo tayo. Puro higante ang mga tao. Yung pala, totoo palang higante yun. Di ba? Sa internet, lalaki, 36 feet. Di ba? 20 feet, 20 footer. Ang lalaki ng mga tao, mga kapatid, lampas dito. Ay, natakot yung 10 spies. Di ba? Nagdala ng report kay Moses. Eh, si Goliath, 15 footer lang si Goliath. Di ba? Eh, yung pala, mga giant noong unang panahon, talaga malalaki. Kaya itong mga Hebrew spies returned from spying out of the land of Canaan and brought an evil report, yung 10 spies. Sabi nila, mga higante, mga tao doon. Di ba? Yung kanyang mga espada ay talagang, nandiyan ba, Brother Ryan? Iyan, no? Ganyang kalalaki yung nakita nila mga tao. May 24 foot, 18 footer, 30 footer. Kaya sabi nila, di ba? Yung average man na 6 footer, ganun lang kaliit, parang manika. Kaya totoo yung isinumbong nila. Nahukay kasi yung mga ano na yan, yung mga buto na yan. Nahukay. Na ang size nila, ganun kalalaki. Can you say amen? At, nasa na ba ako? Yun nga. Okay. Si Goliath ay 10 footer lang. 10 feet and 6 inches. Ang liit pala ni Goliath. Ito lang si Goliath. Pero yung mga giant sa earth, ang lalaki talaga. Kaya yung sa lupain ng Jericho, natakot. Alisin mo na, Brother Ryan. Natakot yung mga Israelita. So, wag na tayong mangarap, sabi ng mga tao. Daanin na lang natin sa panaginip ang promised land. Hindi totoo. Pakita mo yung mga espada, Brad, yung mga tabak. Ang lalaki, grabe. Lampas tao yung mga sibat. Nakuha eh. Nahukay pa rin eh. Meron ba yan, Brother Ryan? Eh sabi ng 2 spies, ang mga espada nila, ang kanilang mga ang lalaki. Diba? Paano tayo niyan sasakupin? Paano natin masasakop ang Jericho? Diba? Ang kanilang wall, ang kakapal. Kaya yung time na magdala ng evil report, yung spies, yun ang tinatawag na evil days. Yun ang tinatawag na panahon ng Tis-Ib. Ab 9 also commemorates the date of the destruction of the first temple of Nebuchadnezzar of Babylon in 586 BC. Sinakop ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. And the second temple by the Roman general Titus. Kaya yun ay day of mourning. These 2 dates are days of infamy in Israel. The 3 weeks period, Tammuz 17 and Ab 9, are called between the straits and are the days of mourning and repentance and lamentation. Kaya kung meron man sa 144 ang hindi iiyak, hindi magbubuwis ng buhay, ay hindi maliligtas. Dahil ang kaligtasan nila ay death. Sabi ni Brother Branham, ang 144,000 ay mamamartyred. Diba? Under ng 5th seal, sabing gano'n ni Brother Branham, in souls under the altar, how long? How long? Mo ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nagsipatay sa amin. They are not Christian, sabi ni Brother, they are Jews. Intayin nyo pa ang inyong mga kapatid na papatayin din kasama nyo. Mag-a-afflict din, dadanas din ng affliction, dadanas din ng death, mamamartir din kasama nyo. Kaya nakapaloob mga kapatid, bago mag-start yung tinatawag na millennium, okay, September 28, 2015 ay iba na pong kapanahunan. Iba na. Diba? Kaya kung magaganap itong tinatawag na 3 years period, hindi natin alam kung saan lalagpak dyan. Diba? Kung lumagpak yung tinatawag na rapture ng 2014, April. Kung lumagpak ng tinatawag na Sukot, October 8, 2014, bibilang ka ng tinatawag na 3 taon magre-reign ng Antichrist. Diba?
Kung ang reigning ng Antichrist naman, lumagpak ng March 20, 2015, 3.5 years pa siya mag-i-stay dito sa mundo. Diba? Bago mag-start ang tinatawag na beginning of the new day, millennium. So, ang nakikita ko po, mga kapatid, kung ito po ay merong significance sa ecclesiastical standpoint, sa spiritual standpoint, kasi sa religious standpoint, merong kaganapan. Tama, mga kapatid? Meron tinatawag na persecution ng Israel. Kapag pinakialaman nila ang Dome the Rock, ipe-persecute sila ng mga nations, ng mga Islam nations. Diba? Ang buwan magiging dugo para sa kanila, bad omen to Israel. Eh sabi ng Biblia, kapag may nagaganap na ecclesiastical standpoint sa Israel, meron namang nagaganap sa spiritual side na ecclesiastical standpoint sa bride. Diba? Tignan po natin, mga kapatid, ang quotation ng propeta. Malinaw. Diba? Now here is the calling out time at the sixth seal. Diba? Possible yung solar eclipse dyan ay sixth seal. Eh, ang sixth seal ay threefold. Diba? Calling ng 144,000, calling out ng foolish virgin, sealing, di ba, ng 144,000, and then disturbances ng nature. So, sixth seal, pag yan ay nag-start, ano pong mangyayari? Magkakaroon ng Peace of Atonement. Sa time, mga kapatid, na nangangaral ang dalawang propeta, magpapakilala ang Panginoon sa kanila. Yun na po ang kanilang Peace of Atonement. Mananagoy sila. Yung preaching ng two prophets, puro repentance yun. Puro bakbak yun. Di ba? Hanggang humagulgul sila. Di ba? Yung pinapatay ninyo ay si Kristo. 2,000 years ago na. Ipapakilala yun ang dalawang propeta. At ang bayan ay mananaghoy at iiyak. Gaganyanin nila ang dibdib nila, my Lord and my God. Yung Savior pala namin, kami ang nagpapatay. Grabe pong iyakan yon at maririnig yon sa buong bayan ng Israel. At sasabihin nila, oh, bakit sila umiiyak? Yun pala, yun ang Peace of Atonement. After nun ay sealing. Tatanggap sila ng tinatawag na seal. Ang bawat tribo, ang 12 lipi ay maseselyuhan ng banal na espiritu. Can you say amen? And after that, mga kapatid, na ma-receive nila ang sealing nila, yung covenant ng Antichrist, amen, ay kanyang sisirain sa Israel. After ng 3.5 years. At pagpapapatayin niya ang mga Hudyo na yon doon sa banal na syudad. Walang malalabi doon, mga kapatid. Mauulit-uli yung blood moon na pinagpapatay, mga kapatid, ang mga Hudyo sa time nun sa Spain. Diba? Nung queen, na wicked queen. Diba? Ipapapatay din lahat ng mga 144,000 at babalingan ng mga remnant ng woman seed. Yung mga hindi kabilang ng tinatawag na 144,000. Pero sila ay Jews. Sila din ay huntingin like dogs. Kasabay din yan, mga kapatid, na ang foolish virgin ay pagpapapatayin ng mga nominal churches. Nasa ng bride? Wala na. Nasa glory na. Can you say amen? Ito kaya ay 2015 na? Mag-pray tayo, mga kapatid. Our redemption draweth nigh. Lumalapit na, mga kapatid, ang ating pag-uwi. Ayoko na rin tumagal eh. Di ba? Bakit, mga kapatid? Wala na sa order ang sistema ng mundo. Wala na sa order ang klima. Di ba? Wala na sa order, wala na sa control ang tinatawag na klima at that time. Di ba? Yung tinatawag na 7,000 islands maaring lumubog dito sa Pilipinas. And you say, we are islands. Sa time ng sixth seal, every island fled away. Diba? O saan ka lulugar? Diba? Saan mo lalagay ang investment mo kung maiiwan ka sa rapture? Siguruhin mo na. Diba? Na sa pagkakataong ito, na ikaw ay merong rapturing faith at kasama ka dyan. Amen. Hallelujah. Hindi natin alam, any moment, any time. Diba? Tayo'y pasok na between 6 and 9. Diba? Ang bride nakabalik na sa Ephesians. Diba? Ephesians means back to the first day. Nasariwa.
ang kilos ng banal na Espiritu. Na fullness pa ang kilos ng Holy Spirit. Kaya, back to Ephesians. Ephesians means back to the beginning. Back to the first day. Diba? Ang bride, mga kapatid, hallelujah, ay tinawag na sa 8th day. We are on the 8th day. At ang 8th day ay Ephesians experience. Kanya say amen? Na sila ay puno ng anointing, puno ng kalakasan, puno ng katatagan, diba? Excited pa sa kanilang first love. Ephesians, diba? Sa pasimula. Amen? Talagang hindi nila makalimutan ang first day ng kanilang pag-ibig sa Panginoon. Laodicea, wala na po yan. Iniwan na niya ang kanyang unang pag-ibig. Ang Laodicea, malahiningan na. Kaya yung sa awit na inaawit nyo, back to Ephesians, back to the first day, diba? Back to the beginning. Amen. Yan ay preaching ni Brother Branham sa Ephesians parallel to Joshua. Okay, meron siyang preaching na ganon. So I believe with all my heart, mga kapatid, the peace of the atonement, every person at that day na hindi niya i-apply ang kanyang sarili ay ika-cut off. 666 yun. Every Jews, every foolish virgin na hindi mamartir at hindi i-apply ang kanyang sarili doon sa Day of Atonement ay matatataka ng 666. The word cut off means receiving the mark of the beast. Amen? Hindi lang literal na patay, kundi receiving the mark of the beast. Pero yung maging martyr at that time, ibuwis ang kanyang buhay dahil sa Ebanghelyo ay maliligtas. Diba? Sa huling mga araw na yan, na tumawag sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. As a Day of Atonement ng Israel, ang bride ay nasa glory. Iniwan ni Joseph sa loob ng 3.5 years. Can you say amen? Nasa heaven at siya'y nagre-reveal sa kanyang mga bayang Israel. Ito na kaya ang pagpapakilala ni Joseph? Yung dulo ng 2015? Hindi natin alam. Tayo'y mag-ready. Because any moment, any time, magsusunod-sunod na yung mga kaganapan. Diba? Meron nang tinatawag na appearance ng Chopani. Chopani yun, Brother Olding. Diba? Appearance na yun ng Chopani. May paisa-isa na. Pag yan, dumami-dami na. Masdan ninyo ito. Diba? Kinikilabutan na ako. May isa na yon. Diba? Nagpakita na sa ating kapatid yung kanya may bahay. Pag sumunod, Pastor, meron din dito. Meron din dito. Oh my, hallelujah. Kapag very close na, mga kapatid, yung line ng tinatawag na coming of the Lord. Diba? Yan ang sign, mga kapatid, na malapit na talaga tayo sa dulo. Then, pagdating na glorified na yan, nakipagkamayan. Pag nagpakita uli sa iyo, pwede bang makipagkamay? Pwede ba kitang mayakap? In-attempt mo bang gano'n? Hindi. Pwede ba kitang mayakap? Pag sinabi niya, wag muna. Wag muna. Diba? Pero kapag ang loved ones nagpayakap at napil natin, glorified body na yun, mga kapatid. 40 days and 40 nights na lang ang itatagal natin yan sa time na yan. Pero pag sinabi nila, wag muna. Ilang taon na lang, huwag kayong mainip. Magbabanding din tayo. Diba? Sabihin ni Brother Resty, Ruby, intayin mo lang. Ilang time na lang, ilang panahon na lang. Pero pag nagpayakap, sige, yakapin mo ako. Ang Espiritu walang laman at walang buto. Oh my Lord and my God, 40 days na lang tayo sa lupa. Then the rapture will come. Kaya hindi po tayo malilihis o maliligaw kung kailan ang rapture, paano yan. Diba? Ayan na, nagpapahapyaw na ang mga Chopani. Chopani na yan. Pine-permit na. Diba? Pero sa time ng 40 days, glorified body yung tutuktok sa atin at maglalakad. Mahahawakan natin. Ang Chopani, hindi magpapahawak. Yan ay vision. Diba? Isang tinatawag na dimension. Diba? Na nagpapahiwatig. So, blessed be the name of the Lord. Ang peace of atonement sa atin ay sa time na nabuksan ang selyo. Ang peace of atonement sa atin, kapag ang 7 trumpets ng 7 church ages na mensahe, umihip na ang ikapito na si Brother Branham. Tipo yun, ang 7 trumpets eh. Ang dulo nun ay peace of atonement
Yun yung tinatawag na token age. 1963, ia-apply ang token. Pag na-recognize mo ang message, ia-apply mo ang sarili mo at sasabihin mo, I am wrong, Lord. I am wrong. Marireceive mo ang baptism ng Holy Ghost. Ang Peace of Atonement natin nauna kaysa sa Hudyo. Sila paparating pa lang. Tayo naganap na sa atin ang Peace of Atonement nung ma-receive natin ang token. Kailan? Noong 1963. Sa bawat isa sa atin, individual, hindi sabay-sabay. Baka ngayong gabi may naka-receive ng kanyang Peace of Atonement. Baka ngayong gabi may naka-receive ng kanyang token. O baka susunod na linggo mayroong makakatanggap ng kanyang token. Token is receiving the Word all the way. Diba? It's got to be the Word all the way. Kapag ang lahat ng pagdududa at pag-aalinlangan mo sa mensahe nawala na, in-apply na sa iyo ang tinatawag na token. In-apply na sa iyo ang tinatawag na dugo ng ating Panginoon. So, God bless you all, mga kapatid. Yan pong mga blood mo na yan, hindi natin alam. Diba? Ang delikado dyan, yung solar. May dalawang solar eclipse. Isang 2015, March, at isang September din ng 2015. Can you say amen? Alam niyo ba, mga kapatid, ang si Brother Branham may kinuha ng Panginoon, nagkaroon din ng solar eclipse. Can you say amen? Dumilim. Sabi ng mga ministers, ano ito? Bakit dumilim? Mukhang nakikiramay ang sangkalangitan sa pagpanaw ng kanyang propeta. Nang si Jesus Christ, mga kapatid, ay namatay 3 days. Hindi po sumikat, mga kapatid, ang araw. At sabi nga nung tinatawag na emperor nung time na yan, saliksikin nga ninyo kung bakit nagkaroon ng eclipse. Baka ang ating naipapatay ay tunay na anak ng Diyos. Kinabahan, mga kapatid, di ba? Pero yung sundalo na nagbabantay, tunay na itong ating pinatay ay anak ng Diyos. Yun ang patotoo ng sundalo nagbabantay. Kaya may solar eclipse. Yung connection, mga kapatid, na mga bagay-bagay. Hindi natin sinasabi na yan na yun, pero sa tuwing magkakaroon ng resurrection, may solar eclipse. Can you say amen? Sa tuwing magkakaroon ng tinatawag na great, di ba? Great apostasy sa mundo o pagpanaw ng katotohanan sa mundo ay magkakaroon ng solar eclipse. Nang dumalaw ang Pope Paul VI sa time ni Brother Branham sa Jerusalem, ang tinatawag na buwan, amen, ay hindi nagbigay ng liwanag. Total eclipse. Can you say amen? Total solar eclipse. Ang ika-7 age. Yun ang, now, itong May, dadalaw na naman ang tinatawag na Pope. Maaring ito na yung tinatawag na Covenant, 2014. Covenant sa Israel, Peace Covenant, para walang gera-gera, diba? Kanyang ibibigay na ang Peace Covenant. Kung yan na nga, yun tinatawag na Peace Covenant, 3 taon at kalahati na lang, magi-start ang millennium. Diba? Kung ang Peace Covenant ay magsimula, diba? At maibalik sa Israel ang temple worship, ang bride ay aalis na sa time na yan. Diba? Then, magkakaroon ng great earthquake. Kasi sa time na I believe na konektado to, kapag ang California lumubog, merong solar eclipse. Great earthquake. Alam niyo ba, dito pinag-uusapan na yung intensity 7 plus sa mga news. Diba? Sabi nila, kung ang bahay mo, de 4 lang. Delikado yan sa 7 up na earthquake. Aalis na tayo dyan. Diba? Kahit de 4 lang yan o tabla lang yan. Wala na tayong pakialam dyan. Dahil magra-rapture muna bago dumating yung tinatawag na wrath of God. Diba? Bago dumating yung tinatawag na wrath of God, magra-rapture muna. Kaya ang bride ay hindi mapapahamak. So, God bless you all. Pagpalain tayo na ating Panginoon. Peace of the Atonement. Ang Israel ay tatanggap ng kanilang sealing. Pero tayo, kailan? Noong 1963, in-apply ang token sa ating hearts. Kaya tayo umawit ng ilang awit at tayo'y mananalangin